pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Mula sa himpilang may todo lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Narito ang tuloy-tuloy na balitaan at serbisyo publiko mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi tuwing Sabado. Ang programang mula sa kapulisan para sa mamamayan. Ang Pulis at Your Service. Bagong Pilipinas. Gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Sabado, October 18, 2025. Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, binabati po namin ang aming Chief PNP na walang iba po kundi si Police Lieutenant General Jose Milencio Corpus Nartates Jr. At sa aming Director po ng Police Community Relations na walang iba po kundi si Police Major General Roderick Augustos B. Alba. At syempre po, nais din po naming batiin ang aming Director sa PKG, walang iba po kundi si Police Brigadier General Marvin Joe Saro at ang aming command group ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ang inyong mga kasama ngayong gabi, Police Captain Cherry Vicente. At ako naman po si Patrolwoman Sari Bernales. At ito po ang bagong edisyon ng programang mula sa kapulisan para sa mamamayan. Ito ang Police at Your Service. Police at Your Service. Police at Your Service. Magsama-sama muli po tayo sa isang oras na talakayan, balitaan at serbisyo publiko mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lamang po sa himpilan ng may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tayo din po ay napapanood sa official Facebook page at YouTube account ng DWIZ, ganun din sa official Facebook page ng Philippine National Police. Kasama din po natin ngayong gabi, nakaagapay ang technical po ng DWIZ, ang production staff po na sina Jem Barbon, Adrian Cruz, Chat Josue, and Amy Pat at si Ma'am Jim Raquel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. So para naman po sa mga komento o serbisyo na maaari naming maibigay, tumawag lamang sa aming hotline sa 8470-175055 o kaya naman sa 7746-1090 o tumawag at mag-text sa 0908-136-6060. At maaari nyo rin kaming masubaybayan sa live streaming ng DWIZ. I-type nyo lamang po ang www.dwic882.com. At mamaya po makakasama po natin na live dito sa studio ang ating guest na mula po sa Pasig City Police Station. Mamaya po makakabalitaan natin sila, no, Yes, Sari? Yes, Samantala, dumako muna tayo sa mga mainit na balita. Nagpakita ng aktibong suporta ang mga tauhan ng First Provincial Mobile Force Company sa pamamagitan ng pagbibigay ng police assistance sa isinagawang pag-install ng smart houses sa ilalim ng 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino, programa ng pamahalaan para sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. Nakibalita dyan si Patrolwoman Flora May Azares. Bilang tugon sa pinsalang dulot ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa ilagang bahagi ng lalawigan ng Cebu kamakailan, agad na nagpaabot ng tulong ang Cebu Police Provincial Office sa isinagawang installation ng mga smart houses para sa mga apektadong residente sa ilalim ng 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino, program ng pamahalaan. Nitong Oktubre 14 ng taong kasalukuyan, nagsagawa ng police assistance ang mga tauhan ng First Provincial Mobile Force Company, Warriors of the North, sa pangunguna ni Police Lieutenant Glenn B. Soliano, Deputy Force Commander, at sa ilalim ng direktiba supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Arnold Valenzuela, Force Commander. Ang aktibidad ay isinagawa sa Barangay Poblacion, San Remigio, Cebu, isa sa mga lugar na matinding naapektuhan ng nasabing lindol. Layunin ng presensya ng pulisya na tiyakin ang maayos, ligtas at sistematikong pagpapatupad ng housing assistance,
bahagi ng patuloy na rehabilitasyon at recovery efforts ng gobyerno para sa mga nasalanta. Sa kabuuan, naging maayos at matagumpay ang aktibidad at patuloy na nakaantabay ang PNP upang mabigay ng seguridad, suporta at serbisyo para sa muling pagbangon ng mga apektadong komunidad. Karon, ang inyong kapulisan, kasamtangan, aniana usap sa San Remio, lugar na usa sa mga lungsod na naigo sa 6.9 nga linog. Naitabo ni itong Septembre 30, 2025 og tungod sa panghitabo ug dako nga kadaot sa maong trahedya, kami mipahigayon og serbisyo nga tabang aron sa paspas pag-installa sa 4 PH Village Smart Houses na himutang sa lungsod sa San Remio. Kami andam kanunay nga moserbisyo alang sa katawhan ug kaayuhan para sa mga biktima sa linog. Ako po si Patrolwoman Flora May Azares para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Police at your service. Police at your service. Yan, maraming salamat Patrolwoman Azares. At syempre, bago po tayo dumako sa susunod na balita, narito ang paalala ng Pambansang Pulisya upang maging handa at ligtas sa oras ng lindol. Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang sakuna, kaya't mahalaga ang kahandaan sa bawat tahanan. So bago po ang lindol, siguraduhing matatag ang mga istante o lalagyan ng gamit at iba pang mabibigat na bagay. Syempre, dapat magkaroon po tayo ng earthquake drill at alamin ang mga ligtas na lugar sa loob ng bahay o opisina. At higit sa lahat, ihanda ang inyong go bag na madaling makuha sa oras ng emergency. Narito rin po ang mga pangunahing pangangailangan na dapat ilagay dito. Kabilang sa mga dapat ilagay ang inuming tubig na sapat para sa 3 araw at pagkain na hindi madaling masira tulad ng delata, biscuits o energy bars. Dapat din merong first aid sari na naglalaman ng mga gamot, band-aid at gayon mga flashlights at extra batteries. Mahalaga rin ang whistle o pito upang makahingi ng tulong kung matrap, power bank at charger para sa cellphone, at radyo na may battery operated o hand crank para sa pakikinig ng opisyal na anunsyo. Yan po ma'am, tama yan po ma'am. So wag din natin kalimutan ang mga face mask, alcohol at personal hygiene items gaya ng sabon, toothbrush at sanitary products. Mabuting maghanda rin tayo ng kopya ng mga mahalagang dokumento tulad ng ID at birth certificates. At para sa pamilyang may kasamang bata o nakakatanda, ihanda rin ang diaper, gatas at maintenance na medicine upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kaginhawaan. Sa panahon ng sakuna, ang pagiging alerto at handa ang pinakamabisang sandata na laban sa panganib, kaya't siguraduhin may nakahandang go bag sa bawat tahanan. Ito po isang paalala bilang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Okay po, thank you ma'am. So dakuan naman natin ang mga balita mula sa Southern Police District. Hindi na nakalusot sa matalas na operasyon ng Southern Police District ang isang high-value individual matapos mahulihan ng mahigit 6.8 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Parañaque City. Ibabalita yan ni Patrolwoman Ivy Corporal. Patuloy na ipinapakita ng Southern Police District ang kanilang matatag na kampanya laban sa ilegal na droga matapos maaresto ng Parañaque City Police Station ang isang high-valued individual at nasamsam ang tinatayang 6.8 milyong halaga ng shabu sa Barangay San Isidro sa Parañaque City. Ayon sa Parañaque City Police Station, naganap dakong alas 5:15 ng umaga ang isinagawang operasyon ng Station Drug Enforcement Unit sa kahabaan ng San Luis Street, Sitio Fatima, Valley 6 na nagresulta sa pagkakadakip sa sospek ng nakilalang si Alias Salvador, 30 anyos at residente rin ng naturang lugar. Unang nabentahan ng sospek ang isang pusher buyer ng 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos.
Sa isinagawang follow-up search, nadiskubre pa ang 5 plastic sachet na naglalaman ng tinatayang 950 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 6,460,000 pesos. Dahilan upang umabot sa 1 kilo o 6.8 milyon ang kabuuang halaga ng nasabat na droga. Narecover rin ng pulisya mula sa suspect ang buy-bus money na binubuo ng isang tunay na 1,000 piso at 49 na piraso ng budol money, isang brown paper bag, green eco bag at itim na timbangan na pinaniniwalaang gamit sa bentahan ng droga. Nahaharap ngayon sa alias Salvador sa mga kasong paglabag sa Section 511, Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ako po si Patrolwoman Ivy Corporal para sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Police at your service. Police at your service. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Samantala, matagumpay na nasabat ng mga operatiba ng Nueva Ecija PNP ang tinatayang 165,000 na halaga ng peking sigarilyo sa kinasang operation sa lalawigan na nagresulta rin sa pagkakaaresto ng 2 suspect. Ang report mula kay Patrolwoman Janice Bulahaw. 2 suspect ang naaresto at tinatayang 165,000 pesos halaga ng peking sigarilyo ang nasamsam sa ikinasang Oplancita Checkpoint Operation ng mga tauhan ng Zaragoza Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Heril Daguit L. Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa Barangay Batitang, Zaragoza, Nueva Ecija. Sa pagsasagawa ng beripikasyon, nakitaan ang loob ng sasakyan ng isang kahon ng modern light cigarettes. Nang siyasatin pa, nadiskubre ang 10 kahon ng peking modern light cigarettes na may kabuuang halagang 165,000 pesos. Nabigo ang mga suspect na magpakita ng anumang dokumento bilang patunay ng legal na pinagmulan ng mga produkto. Ang mga suspect at mga nakumpiskang peking sigarilyo ay dinala sa himpilan ng Zaragoza MPS para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Inihahanda na rin ang kasong paglabag sa Republic Act 9211 o Tobacco Regulation Act of 2003 laban sa kanila. Ayon kay Police Colonel Heril Daguit L. Bruno, patuloy ang piniigting na kampanya ng NEPO laban sa mga iligal at peking produkto na nagdudulot ng panganib sa kalusugan at kabuhayan ng mamamayan. Ang nasabing operasyon ay sinagawa alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3, na paigtingin ang kampanya laban sa kriminalidad upang mapanatili ang ligtas at paayos na pamayanan sa gitnang Luzon. Ako po si Pat Janice Bulahaw para sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Police at your service. Police at your service. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Mahigit 14 milyong halaga ng hinihinalang marijuana ang natuklasan ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon sa mga lalawigan ng Benguet at Kalinga. Sa tulong ng masingsinang intelligence monitoring at pinaigting na anti-illegal drug operations, matagumpay na nadiskubre ng mga tauhan ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency ang mga taniman at pinatuyong dahon ng naturang ipinagbabawal na gamot. Yan ang balitang hatid ni Police Master Sergeant Leni Valerio. Sa pagpapatuloy ng kampanya laban sa illegal na droga ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region o PROCAR, nadiskubre ang nasa 14,888,000 pesos na halaga ng marijuana sa serye ng marijuana eradication operations na isinagawa ng Benguet at Kalinga nitong 14 ng Oktubre taong kasalukuyan. Sa Benguet, 43 at 170,000 polygrown marijuana plants at 13,850 marijuana
marijuana seedlings at 20 kilograms na dried marijuana leaves na may kabuang standard drug price na 11,588,000 pesos ang nadiskubre mula sa 11 batasyon na tagpuan sa Barangay Takadang, Kibungan, Barangay Kayapa, Bacon at Barangay Bileng Bilis, Kapangan ng pinagsanib na pwersa ng Bacon Municipal Police Station, Kibungan MPS, Kapangan MPS, Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit ng Benguet Police Provincial Office at 2nd Benguet Provincial Mobile Force Company at Regional Intelligence Unit 14 at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Samantala, sa Kalinga naman, 3 plantasyon na tamnan ng 6,500 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 3,300,000 pesos ang nadiskubre sa Barangay Lukuong, Barangay Butbut Proper at Barangay Dananaw, Tinglayan ng mga operatiba mula sa Lubugan MPS, Tinglayan MPS, PIU at FEDEO ng Kalinga PPO, 1st at 2nd Kalinga PMFC, Regional Mobile Force Battalion 15 at Regional Intelligence Unit 14 at PDEA. Lahat ng mga nadiskubreng marijuana ay sinunog ng mga operatiba habang patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang iba pang plantasyon ng marijuana at mahuli ang mga individual na may responsable sa illegal na pagtatanim nito. Ako po si Police Master Sergeant Lenny Valerio para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Police at your service. Police at your service. Maraming salamat, Police Master Sergeant Lenny Valerio. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng tinatayang 1.3 milyong halaga ng hinihilalang shabu at isang baril sa ikinasang bypass operation ng San Pablo City Police sa Barangay San Antonio 1, San Pablo City, Laguna. Tinutukan niya ni Patrolwoman Mary May Saturnino. Isang high-value individual ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng San Pablo Component City Police Station nito lamang Oktubre 14 taong kasalukuyan sa Barangay San Antonio 1, San Pablo City, Laguna. Kinilala ni Police Colonel Jonor R. Yupio, Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, ang suspect na si alias Chokoy, 37 anyos, residente ng Baay, Laguna. Naaresto ang suspect matapos magbenta ng hinihinalang shabu sa pulis na nagpanggap bilang pusher buyer gamit ang buy-bust money. Nakumpiska mula sa suspect ang 3 pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 200 gramo na may tinatayang halaga na 1,360,000 pesos. 2 piraso na 100 peso bill at 2 piraso na 1,000 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Isang sling bag, isang unit ng caliber 45 na baril, 2 piraso ng magazine, 10 piraso ng live caliber ammunition, isang unit ng cellphone at isang Yamaha Mio na motorsiklo. Kasalukuyang nasa custody ng San Pablo Component City Police Station ang arestadong suspect na naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ako po si Patrolwoman Mary May Sartorio para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Police at your service. Police at your service. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents. Maraming salamat po sa inyong lahat. At magbabalik po ang ating programa makaraan po ng ilang paalala. Police at your service. Police at your service. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Kung meron kang apps o software sa iyong computer na madalas mag-crash, alam mo bang hindi mo na kailangang pambuksan ng Task Manager para ma-close mo ito? Kaya narito kung paano i-force end task ang unresponsive apps sa computer mo. Una, buksan mo ang settings ng iyong computer. Ikalawa, tumungo ka sa System tab at pindutin mo ang For Developers na option na. Ikatlo, hanapin mo naman ang End Task option at i-enable mo ito. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself.
Maraming Pilipino ang naniniwala na ang pagligo sa gabi ay maaaring magdulot ng rayuma o pananakit ng kasukasuan. Ngunit, totoo ba to? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa mga eksperto, ang paniniwalang ito ay walang siyentipikong basihan. Ang rayuma o arthritis ay isang kondisyon na nagdudulot ng pananakit, pamamaga at paninigas ng mga kasukasuan. Ayon sa Mayo Clinic, ang rheumatoid arthritis ay isang chronic inflammatory disorder na hindi lamang nakakaapekto sa mga kasukasuan, kundi pati na rin sa iba't ibang sistema ng katawan tulad ng balat, mata, baga, puso at mga daluyan ng dugo, dulot ng iba't ibang salik tulad ng autoimmune disorders, genetics at mga impeksyon. Sa makatuwid, walang sapat na ebidensya na makakapagpatunay na ang pagligo sa gabi ay nagdudulot ng rayuma o pananakit man ng kasukasuan. Mahalaga pa rin ang pagpapanatili ng malinis na katawan at tamang kalinisan, anuman ang oras ng pagligo. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, the better news. Naglaan ng Government Service Insurance System o GSIS ng mahigit 22 million pesos para sa emergency loan ng mga miyembro at pensyonado sa Lapas Agusan del Sur na naapektuhan ng pagbaha at matagal na pag-ulan. Ang deadline ng aplikasyon ay hanggang sa 15 ng Hunyo. Maaaring umutang ng hanggang 20,000 pesos ang mga kwalipikadong miyembro at pensyonado, habang ang mga may dating emergency loan ay maaaring mag-renew at makatanggap ng hanggang 20,000 pesos na net amount na may kabuoang loan na hanggang 40,000 pesos. Babayaran ito sa loob ng 36 months na may 6% interest at sakop ng loan redemption insurance sakaling bawi ng buhay ang nangutang basta't updated ang bayad. Maaaring mag-apply gamit ang GSIS Touch mobile app. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.gsis.gov.ph o tumawag sa GSIS Contact Center. At yan ang balitang mas maganda pa sa Good News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Bigyan ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang agarang pangangailangan na gawing digital ang mga proseso at naturang ahensya o sa naturang ahensya, kabilang ang pagpapalawak sa paggamit ng scanning technologies, closed-circuit television monitoring at surveillance systems. Naniniwala si Commissioner Nepomuceno na ito ang pangunahing solusyon upang labanan ng smuggling at katiwalian. Iginit din niya na malaking papel ng BOC ang pagsusulong ng kalakalan at pagpapatibay ng seguridad ng supply chain. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIC News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIC News app, at DWIC News website. Ako po si Jem Arguel, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. DWIZ Police at your service. Police at your service. Mga paalala ng PNP upang maiwasan ang flu at flu-like illnesses. Pinapayuhan ang publiko na manatili sa bahay kung may karamdaman, magpahinga, uminom ng maraming tubig, at agad magpakonsulta sa doktor kung may nararamdamang sintomas. Ugaliing magsuot ng face mask kapag may ubo o sipon. Takpan ang bibig at ilong kapag umuubo o bumabahin, at laging maghugas ng kamay gamit ang sabon o sanitizer. Linisin ang mga madalas hawakang gamit, magpabakuna laban sa trangkaso at palakasin ang resistensya sa pamamagitan ng tamang pagkain, ehersisyo, sapat na tulog at pag-inom ng bitamina. Ang PNP ay patuloy na handang tumulong upang matiyak ang isang ligtas at malusog na komunidad para sa lahat. Nagbabalik po ang ating programang Police at Your Service dito pa rin sa himpilang may todong lakas, DWIZ. At ang oras natin sa buong kapuluan ay ganap na 8:27 ng gabi. Yan. So, ngayong gabi po ay wag na nating patagalin at i-welcome na natin ang ating guest.
Mula po sa Pasig City Police Station, walang iba po kundi si Police Lieutenant Gina Bukalan, ang OIC ng Station Community Affairs Section ng Pasig CPN. Magandang gabi po at welcome po sa ating programa, ma'am, dito po sa DWIC. Bati at magpakilala po muna tayo sa ating mga manonood. Magandang gabi din po sa inyo, Ma'am Cherry and Ma'am Sari, at sa inyo pong mga viewers and listeners ngayong gabi mula po sa Pasig City Police Station, Eastern Police District, sa pangunguna po ng aming butihing District Director na si Police Brigadier General Adentila Gradante at ng Chief of Police ng Pasig City Police Station na si Police Colonel Hendrix B. Mangaldan. Magandang gabi po lahat sa ating tagapanood sa Pasig City Police Station. Ano po, ma'am? Ma'am, bago po natin simulan ang ating magandang kwentuhan ngayong gabi, maaari ko po bang kumustahin ang ating kapulisan sa Pasig City Police Station? Kumusta naman po kayo doon, ma'am? Yes, ma'am. Ang mga kapulisan po natin sa ating police station, ang Pasig Police Station, ay nananatili pong laging alerto at masisipag at dedicated sa paggampan ng ating pong trabaho sa maintenance ng peace and order sa ating community po. Napakagandang marinig, Sari, na talagang very active po ang Pasig City Police Station. Yes, po, and congratulations po sa inyong district po kung saan po nagkaroon po kayo ng malakihang accomplishments po nung previous weeks po. Ma'am, bago po natin talakayin ng yung mga accomplishments, dahil kitang-kita naman sa ating kumustahan kanina na very active po ang ating mga kapulisan sa Pasig City, ano po ang pangunahing mandato ng Pasig City Police Station at ano po ang mga ilang barangay services po ng Pasig City Police Station para po sa kaalamanan po ng komunidad natin sa Pasig City? Okay po, Ma'am Cherry. Ang ating pong pangunahing mandato bilang mga pulis ng Pasig City Police Station ay ang mapanatili po ang peace and order sa ating mga community. Yun din po ang pangunahing dahilan kung bakit po ginagawa natin ang ating mga trabaho sa patrol operations, katulad po ng ating mga visibility patrol, ang pag-deploy po ng mga personnel natin sa patrol posts, sa mga checkpoints natin, Oplansita, Galugad, and everything na ginagawa po ng ating pulis sa kalsada, maging ang mga activities po sa pag-engage ng ating PCR o yung ating isiskas sa community, and ang activity po ng ating investigation na binibigyang pansin at nire-resolba ang mga concerns ng ating community. Ito po ay lahat ay nakadirekta sa pag-maintain natin ng ating peace and order sa Pasig City po. Talaga naman, Sari, kitang-kita natin yung kasipagan ng ating kapulisan sa Pasig City Police Station. Mapa-crime prevention man yan, mapa-police operation, up to PCR activities, tuloy-tuloy po ang trabaho para po sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mamamayan po ng Pasig City. Kaya naman po, ma'am, sa mga nabanggit ninyong mga activities po at mga trabaho natin, ano-ano po yung mga operational accomplishments ng istasyon natin ngayong nagdaang araw? Okay po. Marami po actually tayong mga accomplishments, no? So, mag-focus na lang po muna tayo sa highlights, which is yun sa service of warrant of arrest. Marami po kaming accomplishments na huli sa service of warrant of arrest. Meron po kaming 4 na most wanted person. Ito po ay covering the period from October 1 to present. So, ilang araw lang po yun, ma'am, no? So, aside from those most wanted person, meron pang other wanted person which are not included doon po sa MWP natin. So, aside from that, sa illegal drugs accomplishment naman po natin, starting October 1 to present, meron po tayong at least 59 individuals arrested for a violation of illegal drugs. And then, meron tayong total standard drug price estimate of almost 1,250,000 plus. So, kung iisipin po natin, it's a very short period of span of time. So, makikita po natin kung gaano kasigasig ang mga Pasig personnel po natin sa pangungulo na po ng ating Chief of Police na masipag na nagsusupervise po ng ating mga personnel.
Yes po, napakasigasig nga talaga, Sari, ng Yes mga po, ma'am. kapulisan natin sa Pasig. Ma'am, matanong ko lang po, paano nyo po pinapangalagaan yung moral and welfare po ng ating mga kasamahan sa Pasig? Kasi kitang-kita naman natin ang tuloy-tuloy na pagtatrabaho at hindi basta-basta ang nadideliver na accomplishments. So paano po natin napapangalagaan yung mga ganun, yung motivation ba nila na hindi mawala at talagang dire-diretso ang trabaho, hindi alintana kung anong oras na, kung makakauwi ba sa bahay ng tama sa oras. Paano po natin to na bibigyan ng pansin po? Okay po, ma'am. Magandang tanong po yun, ma'am. So, sa amin po sa Pasig City Police Station, naaalagaan po ang welfare ng ating mga personnel. So, bawat personnel po ay nakakakuha sila ng rest day. Though masasabi natin na minsan talagang busy tayo na halos sunod-sunod yung mga activities sa Pasig City. So, binibigyan natin sila ng kanilang day off. And then, meron din tayong mga, let's say, tulong na ibibigay sa kanila in cases of need. Example, kung nagkasakit po sila, meron po tayong tinatawag na Alagang Pasig, which is, meron pong konting financial help na naibibigay po sa bawat personnel na nangangailangan po. Napakaganda yun. Yung konti na yun, malaking tulong po sa ating mga kasamahan. Yun, Yes po, ma'am. And then, additionally, lahat po ng accomplishments, lahat ng ginagawa nila ay nabibigyan po ng kaakibat na awards po. Yes, which motivates our personnel to strive more and maintain po yung kasipagan po nila. Yes po. Napakaganda na nabibigyan natin ng award yung mga kasamahan natin sa trabaho at talagang yan ang magsasabi sa kanila na let's push more. Yes, para sa bayan. Yes, ma'am. ma'am. And aside from that, talagang nakaangkla rin ito sa sa focus agenda ng ating Chief PNP kung saan nagkakaroon tayo mga mental health awareness, yung bantay kaisipan, ano po? Yes po, ma'am. Ano-ano po pa yung mga naibibigay nating mga activities o programa po para po sa ating mga kasamahan, like trainings? Actually, sumasamli po tayo or may mga activities po tayo, like, let's say sa mental health seminars. So, kung ano pa man yung ibang na i-offer po sa atin is ibinibigay po natin sa ating personnel po. Yes po. At patuloy din po ang kanilang yung enhancement po ng knowledge, ano po? Yes, kasi ma'am. po meron tayong tawag dito yung marksmanship, 'di ba? Marami pa po, ma'am, yan. Let's say sa trainings natin, marami silang binibigay to enhance the skills of our personnel po para mas maging effective sa trabaho. Yes po. Kitang-kita naman natin ang suporta pa mula sa PNP ng Pasig at yung binibigay na suporta po ng LGU, nabanggit niyo po kanina. Yes, may konting tulong kung nagkakasakit, na which is malaking bagay para sa ating mga kapulisan. No? Nakatingin sa akin si Sari, parang may gusto rin siyang itanong sa iyo. Yes, so marami na rin, kahit dun sa konting katanungan at sinagot ni Ma'am, nakita na po natin na marami talaga pong nagagawa ang ating mga kapulisan sa Pasig. Ngunit gusto rin po namin malaman, Ma'am, yung mga pangunahing programa at inisyatibo po ng inyong istasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa inyo pong nasasakupan. Okay, ma'am. So, katulad po ng nasabi ko kanina, lahat po ng activities namin, lagi natin pong itong pinapaigting, ini-improve everyday. Kung alin man yung mga nakikita natin na medyo mas kailangan ng improvements, ay ginagawa po natin ito. Like for example, sa patrol operations natin, sa deployment ng personnel natin sa mga kalsada, thoroughfares, sa public places, and lahat ng lugar para maging strategic ito ay lagi po natin itong kino-consider. Kung need po natin ng improvement na mas kailangan magdagdag tayo ng personnel sa ganitong lugar, ginagawa po natin to make sure na nabibigyan po ng atensyon, ng tamang deployment ang bawat lugar po na nangangailangan. Yes po. Kitang-kita, Sari, talaga maganda yung pinag-aaralan natin yung deployment ng mga tauhan natin. Na nabanggit niyo kanina, ma'am, na kung ano yung mas nakakailangan ng
area, may focus po kayo doon na tao. May Yes, focal person po kayo na parang sa bawat sector po, may police po na handang tumulong. Yes, ma'am. Yun po yung binabanggit nyo kaninang police visibility po sa bawat kanto. Yes, ma'am. And nabanggit natin kanina yung police visibility, Sari, talaga namang makikita at mararamdaman ang kapulisan na talagang nandun sa agenda ng ating Chief PNP, yung mga kapulisan natin nasa kalsada, Yes, sa mga inisyatibo na pinapakita natin na ang kapulisan natin ay talagang hindi lang nakikita bagkus ito'y nararamdaman. Maganda Yes, pong inisyatibo po sa inyong istasyon na pinaparamdam ninyo ang kapulisan sa inyong komunidad. Ma'am, sa kasalukuyan po, ano po ba yung mga programa pa ninyo para mapalapit tayo sa community po? Ano-ano po yung mga PCR activities po natin? Okay, ma'am. Marami po tayong mga activities sa PCR po, no, which is directed sa pagpapaiting natin ng relationship natin sa community. So, starting from engaging and having dialogue sa ating mga homeowners association sa ating ground, lagi po kaming nagkakandak ng dialogue and lectures po sa kanila. So, ngayon po, usually kami ang bumababa para mag-engage sa kanila, nagre-request, pero ngayon at least naging aware na sila na pwede nila kaming i-request para mag-join sa kanilang mga activities po to render lectures na naaayon sa agenda nila, especially po sa mga laws and ordinances na mas gusto nilang ipaalam sa kanilang mga nasasakupan. And then, meron din tayong engagement sa ating mga transport sectors like mga TODA, mga jeepneys, mga tricycle natin, kasama po sila sa nilalapitan natin. And all sectors, including senior citizens, our youth, yung community lang na kung saan meron tayong mai-engage na parents kasama ang kanilang mga anak during weekends para at least nandoon sila lahat. Ginagawa po natin yon para ma-reach natin sila at maiparamdam po natin ang presensya ng pulis na handa po tayong tumulong at mag-assist sa mga pangangailangan nila. Yes po. Magandang marinig, Sari, na kasi nagtrabaho rin tayo sa ground. Usually kasi mahirap pasukin yung homeowners association, Yes, yung po. sa yung sa mga parang private owned subdivision. So mahirap ang makapasok ang kapulisan kasi sinasabi na wala namang krimen. At least ngayon sa pamamagitan Mas open ng po sila. mas open sila Yes, na tumawag ng tulong sa ating kapulisan para magbigay ng lecture. Yes, Kumbaga na isasama sa kanilang mga activities. Kasi dati barangay lang ang ating napupuntahan, napapasyalan at silang na rin lang natuturuan. At sa pagbabaan ng kapulisan natin sa Pasig, tumatawag na rin ang Homeowners Association para tumulong matulungan natin sila at the same time matulungan din nila tayo. Kasi maganda ang magkaroon ng magandang samahan or good relationship sa ating community. Nabanggit mo din, ma'am, kanina yung mga iba't ibang sektor. Nakikita po natin sa Pasig, so ayon sa inyong kwento, parang nandoon talaga yung whole of a nation approach. Yes, diba po? Yung from grassroots po sa barangay na nakakakita. Sila kasing kauna-unahan sa rin nakakita ng krimen eh. Yes, At doon palang nare-report. Kasi nga naman talaga, ang peace and order, hindi lamang po trabaho ng kapulisan. Ano po? Opo, ma'am, Ito yes, ay concerted effort ng community. Yes. Kaya mas meron talagang magandang relasyon para matulungan ang ating kapulisan, which is, yun nga po, magandang ginagawa ng PCR. Since nabanggit niyo po yan, ma'am, kumusta naman po yung intelligence sa network natin, Barangay Intelligence Network po natin? Yan ang isang masasabi natin na nade-develop ng mas maganda pa. Kasi dahil nga po doon sa engagements natin, bumababa tayo at nakikipag-usap, nakikipag-dialogue sa kanila. Nilalawakan natin yung scope natin. Hindi lang sa barangay office, sa barangay mismo, kundi isinasama na natin yung mga constituents nila sa baba, like our homeowners, yung kanilang mga transport sectors, yung mga youth sectors nila, and then mismo sa mga bahay-bahay pumupunta din po tayo. Nagkakaroon ng pagbisita. Yes, Nagpupunta rin po kayo sa mga workplaces po to conduct po lecture. Yes, ma'am. Meron po tayo sa schools, meron din po tayo sa
minsan sa mga senior citizens office, pupunta po tayo doon, pag-dialogue sa kanila. Meron din tayong visitation sa mga PWD po natin sa kanilang workplace doon sa project area nila kasi mayroon silang mga projects na ginagawa po. So, binibisita po natin sila doon, kinakausap, nakikipag-dialogue po. And then hindi lang po yung mga ganong level po. Ultimo yung pupunta tayo sa plaza, kung sino man po yung makikita natin doon, ini-engage po natin. And then doon natin makikita na sa ganong ginagawa po natin ay nafe-feel nila. Yes po. Kasi I just want to share this experience. Yes, natuwa lang po ako kasi one time nasa plaza po ako and then we approach people, magbibigay kami ng flyers, informing them na about sa mga modus operandi, yung mga kailangan tawagang numbers. So, meron akong nakita doon na meet na isang senior citizen na sabi niya bakit sa ibang lugar walang ganito. So, sabi niya, it's very nice na ganito ang ginagawa nyo dito sa inyo. Yes po. Sabi niya sa pinanggaligan kong lugar, hindi ko naranasan to. So I'm very happy na nakita ko at naranasan ko ito sa inyo, sa lugar nyo. Yes po. Talaga naman yung mga kapulisan natin ngayon, makikita mo kahit Sabado, Linggo nagtuturo. Teacher man yan, criminology man yan, ang natapos. Exactly. Talaga pong jack of all trades talaga. Buong pusong binibigay ang serbisyo publiko. Naramdam naman talaga ng ating mga kababayan. Which is ito nga yung ating tungo ngayon, bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Mabilis na serbisyo, tapat at nararamdaman. Napakaganda po na sa isa sa mga community po natin, ina-appreciate po nila yung ginagawang trabaho ng pulis na buong puso naman talagang inahatid natin. Ano po? Yes po. Kaya naman po, because of this po, nahihikayat po natin ang ating komunidad na makipagtulungan po sa ating mga programa. Dahil sa mga programa po na ito, tuloy-tuloy po ang ating trabaho. Ano naman po yung ma-share ninyo na masasabi yung best practice po ng Pasig City Police Station? Okay po. So, this year lang po na-launch yung ating tinatawag na Patrolya ng Bayan. So, ito po ay initiative ng ating Chief of Police, kasama ng ating District Director, na nagkaroon po tayo ng tinatawag na Patrolya ng Bayan, which is ang concept po nito ay magsasama ang PNP, sa substation level at saka yung mga barangay tanod or security forces and volunteers para patrolyahan ang ating mga community lalo na during night time. Yes. Kasama po yung sa pag-ikot nila yung pagbabantay nila sa mga homeowners na may mga nakadeploy sa mga subdivisions nila or sa mga simpleng pamayanan na bantayan nila para maiwasan ang pagpasok at paglabas-masok ng mga hindi taga doon sa lugar na yon para maiwasan po yung kaguluhan. So, na-identify po ng mga kasama nating nagpapatrolya kung saan yung mga lugar na medyo mas kailangan ng attention natin. So, iniikutan po nila lagi yon. So, yung partnership ng ating mga volunteers, ng ating mga security force, barangay security forces, barangay tanods, at ng PNP ay napakalaki po ng impact sa pagpapanatili po natin ng peace and order sa ating community. Yes po, ano po, magkaroon muna po tayo ng konting patalastas po, ano, maganda na po yung kwentuhan natin, pero babalikan natin yung babalikan po natin yung ating natigil na pag-uusap dahil sa oras na po na to, 8:46 na po ng gabi, magbabalik pong muli ang Police at Your Service. Police at Your Service. Police at Your Service. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng
DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness. Be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael. Monday to Friday, 6 p.m. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Handa ka na bang sumabak sa Ultimate Surf and Splash Adventure sa Siargao? Simulan sa Cloud9, ang iconic surfing spot na may world-famous boardwalk. Perfect para sa stunning sunrise o sunset shots kahit hindi ka mag-surf. Sunod, mag-island hopping sa Naked, Guyam at Daku, mga white sand paradises na swak sa picnic at swimming. Para naman sa kakaibang natural pool experience, bisitahin ang Magpupungko Rock Pools. Sa 50 pesos lang, may cliff jumping at clear tidal formations na perfect sa low tide. Para naman sa nature at thrill lovers, pumunta sa Magpupungko Rock Pools. 50 pesos na entrance fee lang ang kailangan sa Nipa Shaded Tidal Pools at natural cliff jumping. At syempre, hindi kumpleto ang Siargao trip nang hindi bibisita sa Sugba Lagoon, mag-kayak, mag-paddleboard o mag-cliff jump sa Emerald Blue Lagoon surrounded ng lush greenery. Kaya ano pang hinihintay mo? Pack your sense of adventure and get ready for waves, lagoons, and island magic. At yan ang ating highly recommended. Babalik po ang ating programang Police at Your Service dito sa himpilang may todong lakas, DWIZ, at ang oras po natin sa buong Kapulaan ay ganap na 8:50 na po ng gabi. Mabalik po tayo sa ating kwentuhan kanina regarding nga po dun sa pagpapatrolya po kung saan po nagsasama-sama po ang ating mga volunteers, barangay officials and kagawads po with the help of the homeowners po. At buti kasi po doon po sa pinanggalingan ko pong unit dati, hirap na hirap talaga silang makapasok sa mga ganyang subdivision. Mahirap makipag-communicate talaga sa pagdating sa mga subdivisions. Ayaw kasi halos sa mga homeowners. Ano po yung ginawa ninyong pamamaraan upang mahikayat po ang mga homeowners sa Pasig na makipag-cooperate po sa ating kapulisan? Ang ginagawa po natin is nakikipag-coordinate tayo kung may kailangan tayong iparating sa kanila. We send them through coordination letters. So through communication ay makakapag-respond sila kung ano yung mga pangangailangan nila, kung ano yung gusto nilang iparating sa atin na concerns, and then doon po tayo magkakaroon ng line of communication na tumatawag po sila. So, mas magiging open po. Yun po yung opening door kung paano tayo makipag-usap sa kanila. So, minsan meron po sa kanila yung nagre-request ng ating tulong para mag-lecture sa kanilang mga security forces. So, pinupuntahan po natin and then ibinibigay natin yung services na kaya natin ibigay po sa kanila.
Yes, so makikita talaga, Sari, ang susi kahit sa anumang bagay na hindi na pagkakasundaan o may barrier, communication, tamang communication. So, wag nating aanuhin, wag nating pagsasawaan tayo mga nasa serbisyo ang makipag-usap ng tama. Gamitin natin yung communication skills natin. At the same time, syempre, papatunayan yan ng ating magandang serbisyo. Diba? Yan. So, nandun na tayo, ma'am, sa communication. Ngayon naman po, ma'am, gusto rin po naming malaman kung ano po yung mga ginagawa po natin. Dito naman po tayo sa ating mga kabataan, lalong-lalo na po sila po yung medyo naano po dito sa illegal drugs at mga krimen. So, paano po tayo nagre-reach out or ano po ang nagagawa natin para maprotektahan po sila? Okay, ma'am. Thank you for that question. So, sa atin po, no, sa Pasig City Police Station, kinakandak po natin itong tinatawag natin na Project Ready, which is resistance education against illegal drugs for the youth. So, kinakandak po natin ito sa schools. So, since na-introduce po natin ito sa kanila, through our district and regional office ng schools, bale, naintindihan po nila ito kung ano po yung tulong na naibibigay ng lectures ng Project Ready sa kanilang estudyante po. So, ngayon, meron po kaming mga nakaschedule na request na pupuntahan namin para magturo ng kung ano yung mga illegal drugs, kung ano yung mga effects nito, ill effects sa katawan, lalo na mga kabataan, which is nag-grow pa lang sila sa health natin, and kung ano pa yung ibang masasamang effects nito sa buhay ng isang bata katulad niyan. Tatama rin siyang mag-aral, masisira yung kanyang pag-aaral, yung relationship niya sa family, and then sa kanyang mga peers and the community as a whole. So, ipapakita natin kung paano masisira unti-unti yung buhay nila once na na-touch po nila o naumpisahan nila ang paggamit ng illegal drugs. So, isa po yun sa pagtuturo natin sa school levels. Meron din po tayong lectures na ginagawa sa mga youth na nasa community natin, yung out-of-school youths po natin. And then, meron din po tayong tinatawag na KKDAT, yung sa kabataan, kontra droga, terorismo, na kung saan po ay ini-encourage po natin sila na gumawa ng mga activities para malayo sila sa illegal drugs. Yes, ma'am. Kanina, ma'am, nabanggit niyo po yung Project Ready po, no? Yes, ma'am. Before kasi nung kabataan natin, ang tawag natin doon ay DARE po. Opo, yes, ma'am. Before po. Yes po. Ano po yung pinagkaiba ng Project Ready sa DARE? Halos wala naman po siyang masyadong ipinagkaiba po. Pero ito kasing Project Ready ngayon is series po siya na kailangan may mapag-graduate ka. So, meron kang schedule na susundin, yung module na susundin, and at the end of the day, yung mga student participants mo, they will be graduating at nakakapag-graduate ng Project Ready. Yes po. Maganda po talaga na yung lecture po ng drug awareness or drug education is nafa-follow up. Di po ba? Kasi mas nararamdaman nila kung ano ba talaga. Kasi I believe na apart ng Project Ready, kino-consider yung how to make good decisions. Yes, tsaka choosing of peers, 'di ba? Yes, ma'am. Yung peer pressure, so nabanggit nyo din po kanina. Kaya napakainam talaga na may follow up yung pagtuturo. Kasi kahit din naman sa school, 'di ba, kanong nag-aaral tayo, hindi naman natin makukuha 'yan minsan. So, laging may follow-up. Napakaganda talaga nitong Project Ready kasi naka-tailor to ayon sa age ng bata. Yes, ma'am. Di po ba? Yun po yung magandang, yung pinagkaiba nila. Kasi dati, sa DARE kasi, lahat yan nasa court or nasa stage, lahat tinuturuan na. So, ilang porsyento lang doon yung matututo. Unlike sa Project Ready, may focus. Yes, ma'am. Di po ba? Kasi galing din po ako sa pagtuturo sa ground and inabot ko nga din po yung Project Ready na yan na para sa ating mga kababayan. Yan po yung mga sinishare po na kaalaman ng ating mga kapulisan para mapangalagaan po ang kaligtasan ng ating mga anak sa pamamagitan po ng pagtuturo kung paano gumawa ng mabuting desisyon. Di po ba? Kaya po, aside from that, may KK.dat kayo, ito yung mga may activities kayo. Ito ba mga sports fest,
kasama po ba ang mga kapulisan natin sa Sports Fest? Ang ginagawa po ng ating mga KKDAT, during activities is meron po silang specific part na magpe-present like cultural presentation. Yes. So, lahat ng resources na pwede nilang gawin, andun makikita mo yung creativity nila. So, nakaka-amaze po kung gaano ka-creative itong mga to pag namomobilize po sila. Yes po. Aside from creativity, they learn how to organize themselves. Yes, Tama ma'am. po ba? Exactly yung skills ba ng leadership, bata pa lang naituturo na sa KKDAT kung paano mag-lead ng kapwa nila. 'Di ba? Isa sa mga naituturo ng mga kasamahan natin sa serbisyo na kung paano mag-organize ng isang activity at the same time nahuhun yung leader skills ng ating mga kabataan. So, iilan lang yan sa mga programang ginagawa ng ating mga kapulisan para mailayo sila sa kapahamakan. Yes, po? Kaya naman po, saludo po kami sa Pasig City Police Station dahil sa inyong walang sawang pagsubaybay po sa constituents po ng Pasig City. Ma'am, kumustahin ko lang po ang relasyon natin sa local government unit natin. Kumusta naman po sila? Kumusta po ang pagsuporta nila sa ating kapulisan? Yes, ma'am. Thank you very much po at natanong nyo din po yan. Makikita naman po natin kung gaano kaganda yung leadership ng LGU natin. So, lahat po ng kinakailangan natin, mapa-logistical man yan, mapa-training, ino-offer po nila yan sa atin. And nagpo-provide sila ng mga na logistical requirements na kailangan natin sa PNP. Nagbibigay din po sila. And then, yung close coordination natin sa kanila, mabilis po. Kasi anytime na kailangan natin ng augmentation from their office, mabilis po tayong makahingi ng assistance from their traffic division, sa public safety division nila. So, lagi pong nandyan. Mabilis po yung action. So, lagi pong magkasama ang PNP at ng LGU ng Pasig po. Yes po, napakagandang marinig, Sari. Gusto ko pa man pong talakayin kung ano pong mga programa ang binibigay ng LGUs natin para masupport po ang ating PNP sa Pasig City. Ngunit kulang na po talaga ang ating oras. Ma'am, maaari na po kayo mag-iwan ng mensahe natin para sa ating mga taga-panood at kasamahan natin sa trabaho. Okay. Thank you very much, ma'am. Sa ating mga nanonood ngayon, nakasama sa Pasig PNP, thank you so much sa oras nyo. At pagbutihin po natin ang ating pagsiservisyo. Gawin natin, let's continue what we are doing. Kasi naniniwala ako at nakikita ko na talagang nagsusumikap tayo lahat para mapagserbisyuhan ng maayos ang ating mga kababayang Pasigenyo. Maraming salamat, Ma'am Police Lieutenant Gina Bukalan po ng Pasig City Police Station. Sa ating pong mga tagapakinig, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at hanggang sa susunod na Sabado, magkita-kita tayong muli pagmula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po muli ang iyong makakasama sa susunod na Sabado, Police Captain Cherry Vicente, Patrolwoman Sari Bernales. Nag-iiwan sa inyong lahat ng isang magandang gabi at ito po ang programang mula sa kapulisan para sa mamamayan. Ito ang inyong Police at your service. At sa bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magandang gabi po muli. Mula sa himpilang may todo lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Narito